Handang-handa na ang COMELEC at PNP katuwang ang DepEd at ibang ahensya ng pamahalaan para sa barangay at SK eleksyon sa araw ng Lunes, Oktubre at 30, 4 na araw bago ang halalan. Ito ang tiniyak ng pamunuan ng COMELEC Central Luzon at ng PNP sa Region 3 na si Regional Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Ang nasa mahigit 10,000 mga tauhan ng PNP sa Regional Command sa ilalim ng Regional Mobile Force. Gayon din, ang mga pulis na sumasailalim sa mga schoolings ay pansamantalang pinull out para sa karagdagang puwersa na siyang magbabantay sa malinis at mapayapang halalan. Dagdag pa dito ang ilang mga tauhan ng Bureau of Fire and Protection, Philippine Army at Philippine Coast Guard. Sa kabuuan, aabot ng nasa 12,000 personnel ang idineploy na sa iba't ibang mga bayan mula sa 7 lalawigan at mga syudad. Nakarating na rin ang ilang mga parapernalyas sa ilang mga munisipyo na gagamitin para sa eleksyon habang ang iba ay kasalukuyan pa lang na bumibiyahe. Umaasa si Attorney Lambino, ang Regional Director ng COMELEC sa Central Luzon, na magpapatuloy ang maayos na eleksyon. Bagamat may mga ilang insidente na nahuling paglabag sa COMELEC Ganban, sa mga inilatag ng mga COMELEC checkpoint at Oplan Sita ay wala pang naitalang karahasan o election-related violence. Mahigpit din nababantayan ang mga barangay na noon ay mayroong election-related incident o may naitalang madugong insidente sa panahon ng halalan. Kabilang dito ang bayan ng General Tinio, Jaen, San Antonio, sa Nueva Ecija. Sa buong Region 3, umaabot sa mahiging 200 deadly weapon na ang na-recover simula nang pumasok ang election period, habang 77 namang katao ang naaresto sa mga paglabag. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang 25 anyos na motorcycle rider matapos itong mabangga ng kasalubong na bus sa National Highway sa Barangay Batakil ng nasabing bayan. Sa ulat ni Pusurubio, Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente kaninang alas 2:35 ng madaling araw kung saan minamaneho ng biktimang si Almar Sanchez Pasalo, 25 anyos, may live-in partner at residente ng Barangay Batakil ang kanyang motorsiklo nang mabangga ng kasalubong na bus na pumasok sa linya nito. Pumailalim sa harapang bahagi ng bus ang motorsiklo kasama ang biktima, kaya nagtamo ito ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na nadala pa sa Pusurubio Community Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Kinilala ang driver ng bus na si Joseph De Jesus Albino, 40 anyos, residente ng Barangay Bantog Pitinis, Alicia Isabela, na ngayon ay nasa kustodiya ng Pusurubio Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Paharduar, S38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa Sitio Minauyahan, Barangay Minautok, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Ronald Santillan, hepe ng Calatrava PNP, ang biktima ang kinilala na si Randy Barba, 43 anyos, residente ng Barangay Poblasyon 2, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Dagdag pa ni Santillan, patuloy ang kanilang investigasyon hinggil sa pamamaril sa nangyari dahil sa ngayon hindi pa nakilala ang suspect at kung ano ang motibo. Na pag-alaman na habang lumalakad ang biktima ng pagbabaril ng suspect, ilang beses na mabilis na tumakas matapos ang krimen. Mula sa Aksyon Radio Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.